guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan po kayo at mahatiran kayo ng mensahe. Nang sa ganun po, maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon nyo sa inyong pamilya, sa ibang tao, at sa inyong mismong karelasyon sa inyong person. Okay? At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Malamang yung iba po sa inyo, gumagawa kayo ng affirmation. Nagre-request kayo kay Lord, sa Panginoon, pero hindi nagmamaterialize ang inyong affirmation or ang inyong ginagawang manifestation. Kung ikaw, Kristiyano ka, or ikaw naniniwala sa Diyos, sa Kingdom of Heaven or sa Kingdom ni God. Una, gusto kong ipaalam sa inyo na si Jesus Christ, ang mission niya kasi sa mundong earth ay mag-preach tungkol sa good news ng kaharian. Yang langit, kaharian ng langit, na which is invisible po yan sa lahat ng tao. At hindi lahat ay nakakapag-access sa Kingdom of Heaven. Kahit sabihin mo na isa ka pang pastor, or pare, or dahil graduate ka sa isang university at isa kang batikan na manunuro ng Biblia, at kahit na isa ka pang YouTuber na ang iyong niche ay ang Biblia, as long as hindi ka born again, hindi ka citizenship ng kaharian ng langit, hindi ka makakapag-access dyan. Okay? So, explain ko lang yung tungkol sa citizenship. Ano ba yan? Ngayon, kapag naging citizenship ka ng kaharian ng langit ng Diyos, or the Kingdom of Heaven, Kingdom of God, yung iyong dasal ay mapapasa kamay mo. Okay? Once na naging citizenship ka. For example, isa kang overstay sa isang bansa. Let's say sa Japan or sa Canada. So, meaning, overstay ka, wala kang citizenship. Wala kang citizenship, wala kang rights. Wala kang rights para magreklamo. At kung ano man ang dapat ang gagawin sa ng gobyerno, wala ka ring laban, di ba? Kasi wala kang citizenship, wala kang rights, di ba? Hindi ka naman citizenship ng bansa 'yon. Di ba? Tama, mali. Pero kapag ikaw ang citizenship ng isang bansa, may authority ka, may karapatan ka. Kaya pwede mong ipaglaban at makuha yung karapatan mo. Ganon din sa kaharian ng langit, sa Kingdom of Heaven. At ang kaharian ng langit ay isang bansa rin po yan. Isang parang gobyerno. Ang kaso nga lang, invisible yan eh. Hindi nakakita ng normal na tao. At isa kang anak ng hari, anak ng Diyos. At ang Diyos ang iyong master, big brother, at ang tanging loyal sa iyo. Lahat ng pangako na binitawan ng Panginoon or sinabi mo si Jesus Christ, lahat yan tutuparin niya. Dahil hindi siya manloloko, hindi siya sinungaling. Yun nga lang, base sa kanyang divine timing. Kasi lahat ng kaganapan dito sa mundo natin, lahat yan may law. May law at meron divine timing. Kaya huwag kang mag-expect, pero maniwala ka at sumampalataya ka sa Kanya. Okay? Sinasabi nga sa Matthew 6:33, Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yan ang sinasabi. So ngayon, bakit ko ba nasabi yan? Dahil marami sa tao ang gusto ng magkaroon ng pera, magkaroon ng material na bagay, magkaroon ng kung ano man ang gusto nyo, So malamang na nagdadasal kayo, gumagawa kayo ng affirmation, manifestation, pero hindi naman, wala kayong natatamo. So ngayon, ang reading natin ay tungkol sa inyong pananalapi. Money reading, which is ang money, kasama na rin dyan kasi ang career nyo. Siyempre, kung may career kayo, may papasok na pera. So ngayon, aalamin natin kung ano ang parating this coming month of October. Capricorn, ikaw ngayon nabigyan ko ng reading, ha? Alamin natin yung energy mo sa pananalapi. Ano ba parating sa'yo?
lalaki ng baraha. So, communication process. Evidence of spirit. Celebrate differences. Contemplation. Contemplation. Celebrate differences. Spirit communication. Evidence of spirit. Contemplation. Mukhang happy ka, Capricorn, na. At mukhang may sorpresa na darating. Darating sa'yo. Tingin ko sa'yo this month, may mga bagong idea ka, papasok bigla-bigla yan sa isipan mo. And kung may business ka, boutique, ano ba business na meron ka? Kasi maraming sari-sari. Baka nagbebenta ka ng relo, alahas, bulaklak. Ano ba binibenta mo? Meron ka sigurong business. Kaya, kung meron kang business, o kahit hindi business, namamasukan ka sa mga kumpanya, sa tindahan, sales lady ka, siguro yung iba sa inyo, kung ano yung idea na papasok sa'yo, sa isipan mo, makakabuti sa'yo na i-journal mo yan. Ganon din sa project mo, sa work mo, sa school. Baka yung iba sa inyo, working student, lalo kung idea mo, talagang galing sa yung, intuitive inspiration. Yan. Kaya, makakabuti sa'yo na kung ano man yung pumasok sa'yo, yes, pag-isipan mo, mag-contemplation. Isipin mo, bakit ganun? Bakit pumasok yun sa isipan ko? Kaya, bago mo makalimutan, i-journal mo, isulat mo. Kasi malamang na dinadala sa iyo ng universe. Binibigyan ka ng gabay mo, ng idea para makapag-level up ka or baka binibigay ng gabay mo para mas malaman mo kung ano yung passion mo. Ganyan ang mga gabay natin . Sila kasi yung gabay natin. Gumagabay sila sa ating life journey dito sa Earth, dito sa mundong Earth. So, kung ano yung mga pumapasok bigla-biglaan sa isipan mo, talagang wag mong babaliwalain. Dapat yakapin mo. Malamang na meron kang hindi mo inaasahan. Maaaring humantong sa pakikipagsapalaran mo at magbukas ng panibagong pinto, panibagong opportunity. Panibagong business opportunity or panibagong negosyo. Kung dati meron ka ng negosyo ng boutique, ano kaya kung magtayo pa ako ng isang let's say bulaklak, flower shop, ganyan. Lalo na kung yung iba sa inyo starseed. Ang starseed, matatalino ang starseed. At kung alam mo talagang starseed ka, then mas lalo mong huwag babaliwalain. Tama ba yung Tagalog? Babaliwalain. Ayun, tumama. Huwag mong babaliwalain. Don't ignore. Ginawang English. Don't ignore your intuitive inspiration. Okay? Kasi yan talaga. Maniwala ka sa hindi. Binibigyan tayo ng ating mga gabay. At kung talagang pag-aaralan mo ng maigi, magkakaroon ka ng self-awareness, self-reflection, self-realization din. Diyan mo kasi meron tayong mga time na, bakit ko ba ginawa yun? Parang bigla-bigla. Hindi mo alam yung gabay mo. At saka, time to time napopossess din tayo. Hindi nga lang katulad ng exorcist ang possession natin. Pero napopossess tayo. Okay? It's either na mapossess ka sa good or bad. At saka meron talaga, para tayong marionette. Alam mo yung marionette? Yung may parang manika na may sinulid na na yung ginaganyan-ganyan. Alam mo yun? Actually, tayong mga tao, parang ganun tayo . Pero syempre, meron tayong free will. Pero merong time na meron tayong ginagawa na hindi natin namamalayan.
Ano, lalo na ngayon nag-iba na yung mundo natin, ano. So kung magkakaroon ka ng self-awareness, malalaman mo yan. Hindi mo na kailangan i-open ang third eye mo. Okay? Kasi ang third eye din kasi minsan, mostly sa Pilipinas, ano, ang sinasabi natin, ang third eye kasi sumpa. Yes, talagang sumpa yan. Kasi wala kang peace of mind. Wala kang, ang tawag dito, hindi magiging kalma ang kabuhayan mo. Kasi marami kang makakita mga hindi nakakita ng mga normal na tao. So meaning, kailangan mo na mabasbasan yung magkaroon ka ng kumbaga maging born again ka. Kailangan mo kumonekta sa Panginoon. At para magawa mo yan, kailangan mo ma-align yung 7 chakra mo. Ano? Kaya malamang yung iba sa inyo baka starseed kayo. Ano? Kaya yung mga starseed kasi ginagabayan talaga yan. Kaya nagugulat ka. Bakit mo ginawa ito? Bakit saan galing yung idea to? Kaya dito nag-iisip ka eh. Saan galing yun? Bakit ganun? Bakit ganun yung content ko? Bakit ganun yung ano ko? Bakit ganun ang binibenta ko ngayon? Malamang wala kang alam. Nalilito ka tuloy. Pero yun. Galing yan sa gabay mo. Kaya huwag mong babaliwalain yung mga intuition, yung mga kutob mo. Isulat mo yan. Okay? Malamang yung iba sa inyo ganyan. May ganyan kayong kakayahan. At dapat nyong yakapin yan. Okay? Baka yung iba sa inyo, ito na yung time na mailabas nyo yung masasabi ko, yung pagiging creative nyo. Creative, baka yung music. Kasi dito parang mga nagsasayawan sila. Parang natutuwa yung kabayo dito. Parang nagsa-sound trip dito sa likod ng ng dolphin. So, malamang yung iba sa inyo, ngayon pa lang, etong buwan na to, magsisimula na meron ka marirealize na parang bigla-bigla, parang gusto kong parang gusto mag-sound trip, yung ganyan. Or baka bigla-bigla ka nalang magsusulat ka ng poem, Tapos later on, kanta pala to, nagkaroon na ng melody. So, maging aware ka dyan. Okay? Yan ang sinasabi sa inang baraha. At saka, Capricorn, kapag nahaharap ka sa isang mahirap na sitwasyon, kuha lang tayo siguro ng kasi nag-iisip ka dito. Ano ba? Ito pa. Sige, ito na lang. Tingin ko dito, mahaharap ka sa mahirap na sitwasyon. Maaaring magulat ka din. Dahil yung kabayo para hihihihi, ganun siya. Tsaka parang meron din dito mga maliliit. Sorry. Meron dito mga nakakitang parang siya, parang gubat. So, maaaring humantong ka dito sa pakikipagsapalaran, Para siyang bundok. Dito may similarity din siya, Maaaring yung iba sa inyo dito, action. Kapag naharap ka sa isang mahirap na sitwasyon dito, enlightenment. Pasensya na Capricorn, may incoming call na pumasok. Kaya wala akong magagawa. Naputol yung ating pagdadabing. May pumasok akong kliyente at pagkatapos ng ating reading at yun ang aking bibigyan na ngayon ng serbisyo ko. So sabi ko, ikaw Capricorn, malamang na mahaharap ka sa medyo mahirap na sitwasyon. Or baka siguro marami mahihirap na sitwasyon. Or ikaw ang pupuntahan mo siguro to. Ikaw mismo ang gagawa ng para maharap mo to. At kapag tumigil ka sa paghabol sa iyong mga pangarap, meron ka sigurong ambisyon. Kaya meron tayong action dito, enlightenment potential. Sinasabi sa iyo ng baraha, kapag tumigil ka sa paghabol mo sa iyong pangarap, huwag mong tatalikuran. Parang,
hindi ko siya maano kasi sasabog na. Okay? Parang, meron na ibang tao gumagawa niyan or ganyan-ganyan. Huwag kang tumigil. Huwag mong tatalikuran. Dapat mong harapin. Ano ngayon kung meron ng ibang taong mas nauna sa iyo sa ganitong klaseng business or sa ganitong klaseng idea. Dapat mong harapin. Kung ano man yan, kung baka yung iba sa inyo issue, merong issue, mula sa isang ganap na naiibang pananaw, dapat kasi ang gawin mo dyan, itackle mo yan. Itackle mo sa ibang perspective, sa iyong originality, sa sarili mong pamamaraan. Okay? At Capricorn, magpursigi ka. Dahil ito yung tanging paraan para matupad mo ang iyong pangarap. Malamang pinasok mo na yung iba sa inyo. Pinasok mo na to Naglabas ka na. Sinimulan mo na. Ngayon, siguro medyo, kasi madidilim ang baraha dito sa baba, medyo nakaramdam ka siguro ng takot na baka, hindi ko na itutuloy ito, ganyan. Pero sinasabi sa ng baraha, hindi, may potential ka. At saka kailangan, action, di ba? Konting push pa. Konti na lang. And listen to your intuition. And follow your calling. At higit sa lahat, believe everything is possible na, merong magagawa ko to. Kaya ko to. Isipin mo sa sarili mo na posible kong magawa to. Posible hindi impossible. Possible. Magagawa mo yan. Mapapasa kamay mo. Ay na sinasabi sa inang baraha. Kahit nasabihin mo pa sumabog na yung bulkan ng iba, sumabog na yung dati mong yung bulkan mo, hindi, meron ka pang panibagong mailalabas. Maibubuga ka pa. Okay? Yan ang sinasabi sa inang baraha. Alisin mo lang yung mo. Parang siguro nag-give up ka Capricorn. Before meron kang ginawa, meron kang pinasukan, tapos nag-give up ka. Kaya sinasabi dito, follow your calling. Keep your dreams alive. Be your best self always. Okay. This month, may masayang balitang darating sa'yo. Okay? Capricorn. Ayun, sinasabi ng gabay mo. May darating sa iyong good news. Ayan. Blino yan. Darating sa iyan, Capricorn. Malamang yung iba talaga sa inyo, starseed dito, or indigo children. Blu-ray starseed. Kaya, etong masayang balitang darating sa'yo, iwasan mo mag-daydreaming. Iwasan mo ang mag-daydreaming kasi ang sinasabi sa'yo ng baraha, action. Isagawa mo. Kailangan mong umaksyon. Isa-action mo kung ano ang dream mo sa buhay, kung ano ba ang gusto mong ambisyon na mata mo. Siguro matagal mo nang pinangarap yan. Meron sigurong times na nawalan ka ng, nawalan ka ng tiwala sa sarili mo dahil parang feeling mo siguro, hindi mo na maaabot. Matagal mo siguro, yung iba siguro sa inyo, matagal mo pinagkatago-tago siguro itong, kung ano man to, Baka inanay na yung dreams nyo dito. Yung ambition nyo. Sa kakatago mo. Kinikim-kim mo lang. Parang balang araw. Kailan yun? Ilang taong ka na ba? Sinasabi dito, ilabas mo na. It's time para ilabas. Binubuga na nga Ayan, iniihipan na.
Di ba, ganyan si Jesus Christ, nung pag sinabi niya na, or kung ayaw mo kay Jesus Christ, sige, yung ating Panginoon Diyos, siya ang gumawa ng langit at lupa. There be light. Ganyan. Kaya binibigyan ka ng gabay mo dito. Yung magkakaroon ka ng ambisyon. Pero, bibigyan ka ng ambisyon, bibigyan ka ng intuition, malakas na intuition, pero ikaw ang gagawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ikaw ang gumawa ng aksyon. Binigyan ka na ng potential. Kaya sinasabi dito, keep your dreams alive. Wag mong iuwi sa daydreaming lang. Kaya kung ano man yung pangarap mo, ikaw wala nakakaalam, pero ang mensahe sa'yo ng baraha, may masayang balitang darating sa'yo. Malamang na ito ang magiging tagumpay mo, magiging successful ka dito. Ito kaya kuhanin natin baraha. Ang ingay sa labas. Kaya kung ikaw ang Capricorn, siguro hindi ka masaya this time, Sandali lang. Baka yung iba sa inyong Capricorn, hindi kayo masaya sa ginagawa nyo. Hindi kayo masaya sa ginagawa nyo. May ginagawa ka nga, pero hindi maganda ang nagiging outcome dito. Capricorn, alamin mo sa sarili mo kung positibo ba ang pamamaraan mo. Kasi kung ano ang nilabas mo, siya ang babalik sa'yo. Kung ano yung ginawa mo, yun ang karma mo. O kaya naman, gumawa ka ng proactive na hakbang para mapabuti mo yung mga bagay-bagay. At hindi basta-basta. Gumawa ka talaga ng kung talagang nais mong maging matagumpay dito. Okay? Capricorn? Tsaka, kung ginugugol mo ang iyong oras sa pagnanais para sa isang mahusay na, let's say, career, mahusay na negosyo, mahusay na, kung ano man yan, sa halip na magtrabaho ka ng husto, para makuha mo yung posisyon, hindi career, posisyon na gusto mo, kailangan mo ihinto talaga yung pagde-daydreaming. Bawa sa company nyo, gusto mong maging presidente. So, huwag mong hayaang matapos lang yan sa daydreaming. Kailangan mong gumawa ng aksyon. At gawin mo ang bagay para matamo mo. Maganap, tawag dito, mapasa kamay mo. Maging totoo, mag-materialize, makita mo at mahawakan mo. Huwag ka lang basta mag-daydreaming. Kaya sinasabi sa'yo ng baraha. Nakakita ko na magandang balita rin to sa pananalapi. Dadalhin to sa'yo. May payong pa siya. Nakapayong pa. Darating to sa'yo. At saka ang isda, diba sa Biblia, inaano yung parang milagro. Kaya ito ang validation ko dito. At saka number 34. So, merong maganda talaga ang mga sa'yo dito. Tapos, ito pa, angel number 24. Yes, angel number 3. Oh. 11, 34. 7. So, nakakita ko sa pananalapi mo. Kapag pumasok ang pera sa'yo, iwasan mo ang mag-invest muna. Bigla-biglaan. Bawa, ano ba tawag na pag-invest? Online. Di ba meron yan sa online, wag mag-invest ka doon. Iwasan mo. Pag-aralan mo maigi kung talaga dapat bang pasukin mo yan, pag-isipan mo. Huwag kang mamili ng, ang tawag dito, ng
let's say, pipili mo, hindi, kasi ito, malaki ang investment dito, malaki ang balik dito. Pag-isipan mo ng maigi. Ano? Ayan ang sinasabi sa ng baraha. Pag-isipan mo. At saka, pag-isipan mo rin, pag bibili ka, maglalabas ka ng pera mo, no? Let's say, mabibili ka appliances, o kaya damit, gamit. Pag-isipan mo rin. Or magpapahiram ka ng pera, pag-isipan mo rin yan. Think it twice. Think twice. Oh, ayan, the moon. Kasi malabaw kayo. Ano ito? Stillness. Kahit na alam mo may papasok sa yung pera, no? Baka yung iba sa inyo, hindi mo talaga mapasa kamay. Baka papasok, dadaan lang sa'yo yung pera. Tapos wala na. Ayan, meron tayong the moon, stillness, humor. Meron talagang magandang balitan darating sa'yo, ano. Pero, yung pagdating yan, kasabay dyan, yung pagdududa mo sa sarili mo. Malamang na magdududa ka sa lahat ng kakayahan mo. Parang, eto masaya ka, di ba? Meron kang crown, di ba? Para kang nanalo ng Miss Universe dito. Nakangiti ka pa, super. Pero, sabay naman yan, parang ang lungkot ng mukha mo. Tapos pagdating dito, uy, nakakapagduda. Magdududa ka sa sarili mo. Malamang na magdududa ka sa kakayahan mo. Pati na rin sa iyong kakayahan, sa iyong potential. Ayan, no? Baka iba sa inyo, potential, pati yung action mo. Gumawa naman ako ng action. Bakit ganun ang naging kinalabasan? Bakit? Kasi kulang ka kasi sa sa tiwala sa sarili. Makakamit mo ang tagumpay dito. Pero, ikaw mismo minamaliit mo ang sarili mo. Yan ang nakikita ko sa'yo. Ina-underestimate mo ang sarili mo. Maari kang maging particular na meron kang yung negatibo, no? Particular na negatibo tungkol sa iyong buong pagkatao, sa sarili mo, na parang ang tawag dito, para bang nabigo ka sa mga inaasahan mo. Alam mo yun? Parang yung mga tao sa paligid mo, parang dahil sa'yo, bawa grupo kayo, na let's say sa kumpanya nyo, tapos one team kayo. Tapos parang meron ka sigurong nagawa ditong na kapalpakan, siguro sa mga nakaraang buwan. Tingin ko, daradala mo yun. Daradala yun sa isipan mo. Kaya, imbis na magtatagumpay ka, kasi hindi ka makapag-move on Parang, naandun yung takot mo. Parang, duda ka na, eto na nga, kumbaga, let's say, mapopromote ka. Ngayon si Capricorn ang natin, best employee, or si Capricorn ang magiging team leader nyo. Pero, duda ang labas niyan. Bakit ako? Yung ganyan. Sabi mo, hindi ako, wala akong ganyan. So, imbis na, kumbaga, let's say yung boss mo, tinataas ka na, nagtitiwala sa'yo, pero ikaw dinadown mo ang sarili mo. Kaya, imbis na magiging successful ka, yung sarili mong potential, tinatago mo, minamaliit mo. Paano mo makakamit ang tagumpay dito? Maaaring ikaw mismo talaga ang tawag dito, ina-underestimate mo yung sarili mo, minamaliit mo. Kaya makakabuti sa'yo na humanap ka ng tao na mag-aano sa'yo magpapatibay ng paniniwala mo, magpapalabas ng iyong self-confidence. Lalo na kung meron kang karelasyon, etong reading natin, money, pananalapi mo to, career mo. Pero syempre, konektado rin yan sa, sa personal life mo, sa love life mo, di ba? Kung meron kang karelasyon, meron kang boyfriend, asawa, girlfriend, kung man best friend, mga kaibigan mo,
very close kayo, maghanap ka. Kasi kapag ka merong support yung mga family member mo, mga kaibigan mo, asawa mo, doon lumalabas kasi yung self-confidence mo. Doon ka doon nabubuo yung iyong pagkatao. Malamang yung iba sa inyo, Capricorn. Kaya makakabuti sa'yo na palibutan mo yung sarili mo ng positibong tao, yung i-build up ka. Ayun, para mailabas mo yung self-confidence mo, yung lakas ng loob mo dito. Kasi tingin ko hindi mo na ilalabas. Pareho. Yung dito, yung payong nakabulat-lat na. Eto, nakasarado na. So ready ka na. Ready ka na dito. Humanap ka na ng kakampi mo. Ilabas mo na. Kung dito, pinapayungan ka, eto, kahit sabihin mong maulan, handa ka ng may payong ako, pero hindi, haharapin ko tong storm na to. Ready ka na dito. Kaya by this month, para mas madagdagan na lang yung self-confidence mo, palibutan mo yung sarili mo ng mabubuting tao. Yung mag-aano sa'yo, magbi-build up sa'yo. Para yung kahinaan ng loob mo, kasi diyan namumuo yung pagdududa mo eh. Malamang yung iba sa inyo, nervyosa kayo. Palagi kayong kabado siguro. Kaya, yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Bawa, meron kang presentation. Capricorn, ikaw ngayon ikaw ngayon na nakatuka sa presentation. Na yung PowerPoint? Nagpuyat ka, gumawa ka ng PowerPoint mo. Nag-ano ka pa sa Word, sa Excel siguro, kung ano ang ginagawa mo. Siguro sa opisina ka. Tapos ready ka na, naandyan na, nailabas mo na. Pero, pagdating sa harap ng mga boss mo siguro, yung pag-aanohan mo, andyan na, lumabas na yung pagka-nervous mo. Kabado ka na. Kaya nung once na nagsalita ka na, ano ka na, ang tawag doon sa Tagalog, ayun, hindi bulol ang tawag doon, nautal-utal, nagiging utal-utal ka na, nagmamali-mali na yung iyong mga sinasabi, pero kung tutuusin, ka naman well-prepared ka Kaso, syempre pagka wala ka talagang self-confidence, diba? Ganun na nangyayari. Nag-iisip ka kasi ng negatibo. Tingin ko, Capricorn, ganyan ka. At yan ang kailangan mong alisin yung pagdududa sa sarili mo. Kasi may magandang balitang darating sa'yo. Merong good news sa pananalapi sa career mo. Abangan mo na lang yan. Teka lang, kuha pa tayo ng ibang baraha. Kuha muna tayo ng iba pang baraha. Ang dami ko na ilabas sa'yo. Parang love abounds. Love abounds. Love abounds. Just breath. Nurture. Okay. So, meron tayong 3 baraha dito. Love abounds, just breath, and nurture. Yung iba sa inyo, nakakita ko, kung sa mga nakaraang buwan, feeling nyo na talagang may pagkatalo kayo, pero this month, makakabawi kayo. Makakabawi ka. Yun nga lang, kailangan mo talaga, isa ka pa Alam mo, hindi naman lahat ng Capricorn pare-pareho kayo ng enerhiya, di ba? Kahit sabihin mo, ako Capricorn ako, lahat ng Capricorn, wag mong lahatin. Dahil, kapag sinabi mong lahat, mahirap yan. Magtatalo-talo kayo dyan mga Capricorn, So, malamang etong Capricorn na to, isa ka rin na kailangan mo talaga ng kumpiyansa sa sarili. So, sinasabi sa ng baraha, kaya may nurture tayo dito, just breath, di ba? And love abounds. Itaas mo ang sarili mo, Capricorn. Hindi yung ikaw mismo, tatapakan mo ang sarili mo. Harapin mo ang sarili mo. Alamin mo kung sino ka. Then, kailangan mo kasing mag-grow. Mag-mature. Sa nakaraang buwan, ganito ang nangyari sa'yo. Dapat meron kang self-realization dun. Ano ba yung performance ko? Ano ba yung mga kinilos ko? Ano ba yung ginawa ko sa negosyo ko? Magkano ba yung benta ko? Magkano ba yung nilabas ko? Dapat meron ka dong Dapat alam mo yun.
Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. Kailangan mo ng self-confidence. At huwag mong mamaliitin yung sarili mo. Nagtayo ka ng business. Tapos, kumbaga, ikaw na nga, nasa negosyo ka, di ba? Hindi mo maabot ang antas ng tagumpay na iyong hinahangad, mawawala yung magandang marka mo pag ganyan. Kung ikaw mismo, minamaliit mo yung, meron kang tinitinda, tapos ikaw mismo, na parang, hindi ka pa sure kung masarap ba yung tinitinda mo, kung masarap ba yung turon mo, kung masarap ba yung fishball mo, or meron mang tao na siniraan ka, yung yung fishball niya, ganyan, yung karne nila, madumi yan, ganyan. Tapos, parang down ka agad. Yun ang iiwasan mo. Kailangan mong harapin ng tapang. At ikaw mismo, huwag mong tatapakan ang sarili mo, huwag mong mamaliitin ang sarili mo. Alam mo ba kung anong kulang sa'yo? Capricorn? Tingin ko sa'yo, you are lacking the drive, effort, enthusiasm, or yung pinaka-leadership skills, para ma-achieve mo yung goals mo. Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Kailangan mo malamang hindi lahat sa inyo, pero yung iba. At tingin ko naman, meron talaga kayong goals, meron kayong ambisyon. Nais yung mata mo, yung ganyan. Kailangan mo mapagtanto yan, Capricorn, na anumang pagbabago ang kailangang mangyari para maibalik mo yung sitwasyong nais mo. Baka yung iba sa inyo nawala, or yung pangarap mo. Kasi lahat yan magsisimula sa iyo, Kung hindi ka masaya, wala rin. Walang mangyayari sa iyo. Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. Tsaka kailangan sa iyo magsisimula ang saya talaga. Mag-smile ka, hindi na kasi mangot ka na, Kasi kung ano yung reflection ng mukha mo, masasalubong ng tao, makakita ng tao, ganun din ang mukha nila. Makita mo. Sige, subukan mong magtaas ka ng kilay. Or yung parang yung nakakunot yung noo mo. Ganun din ang maano ng tao. Ano nangyari sa'yo? Anong problema ni Capricorn? Ganyan. Pero kapag masaya ka, diba? Lalo na kung leader ka. Pero hindi sinasabi dito kasi meron kang leadership skills. Kailangan mong ilabas yan para ma-achieve mo kung anumang goals ang meron ka. Simulan mo na this month. Yan ang sinasabi sa'yo. Baka yung iba sa inyo last month or mahigit pa. Kung nalugi kayo, hindi mo natamo yung financial na target mo or yung kita mo or kung ano man ang target na hindi mo natamo, ikaw na nakakaalam yan or natalo ka sa iyong mga pamumuhunan. Pero sinasabi sa iyo ng baraha, this month, matatamo mo yan. Matatamo mo. Okay? Ibibigay na sa iyo Ayan. Dito inihipan. Yan. Tapos eto, ayan, binibigay na sa iyo. Kaya matatamo. Kaya meron magandang balita sa iyo. Trabaho, pera, income, makakabawi ka. Ipagpatuloy mo lang yung pagtsatsaga mo, yung pagiging masinop mo, kung anumang aksyon ang ginawa mo, kung anuman yung potential na inilabas mo, at kailangan mo suriin din ang sitwasyon at gumawa ka ng agarang aksyon para maibalik mo yung pagbabalanse ng pananalapi mo, yung trabaho mo. Okay? Capricorn, naget mo yung sinasabi ko? So, gawa tayo ng prayer mo base sa iyong mga baraha. Teka lang, checkin ko muna yung ating baraha. At kuhanin ko pala yung bell ko. Sandali, nakalimutan ko. Teka lang. Okay, Capricorn, eto yung aking bell. Hindi pa nakakita. Sandali lang. Akit lang natin. Kasi kailangan ko pa rin makita yung mga barahan natin. Ito yung aking bell, ha. So, ngayon, Capricorn, prayer ito. Bagay sa iyo, prayer, base sa iyong baraha. Okay? Dahil, ikaw nga, minamalit mo yung sarili mo. Mababang pagpapahalaga sa sarili. So, babasihan natin ang iyong mga baraha. Sandali lang dito. Okay. So, ibibel ko ang ating eto, ha. Tapos, mag-sign up cross ka. And then, bibigkasin natin ang iyong
prayer. And then kung gusto mo, isulat mo sa papel or sa cellphone mo para anytime mabasa-basa mo. At kailangan talaga basahin mo to everyday. Okay? Para mag-sink in sa iyong isipan. Okay, bibel ko ha. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, lumalapit ako sa iyo upang hanapin ang iyong lakas at patnubay. Tulungan mo akong makita ang mga unique qualities and talents ko na ibinigay mo sa akin, yung aking potensyal, yung aking pangarap, yung aking ambisyon. Ano? Pumili ka na lang ng mga words dyan, kung anong gusto mo. At yung binigay sa iyo ng Panginoon na talents at magmahal ng iba gaya ng pagmamahal mo sa akin, Lord. Kapag ako ay nakakaramdam ng panghihina, kapag lumalabas ang aking kahinaan, kapag minamaliit ko ang aking sarili, Lord, ipaalala niyo sa akin na ako ay kakilakilabot at kahanga-hangang tao na ginawa niyo base sa inyong imahe. Kumbaga, Capricorn, sasabihin mo, I am fearfully and wonderfully made in your image. Yan ang I am, kung gusto mo ng English, I am. Diba ganyan na napapanood natin sa internet, I am. Cha-cha-cha-cha, blah 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 blah. I am. So, mag-arrange ka ng sarili mo. I am enlightenment. I am dreaming alive. I am humorous, I am nurtured, and I am love abounds. Ikaw na ang gumawa. Nasa sayo. Piliin mo na lang dito. Kung sa tingin mo naka-resonate ka, then pumili ka ng mga keywords at yun ang gawin mo, I am. Okay? Or prayer kay Lord. Okay? Sabay mo yung Our Father, Hail Mary, Glory be, or kaya Apostles Creed. Kasi meron yung iba sa inyo nagtatanong sa akin, Ma'am, paano ba magdasal? Paano ba mag-meditation? Marami naman sa internet. Maghanap na lang kayo. And meron naman mga rosary din, kung gusto nyo na mag-rosary. Pero ang higit sa lahat, ang sinasabi talaga is righteousness. Dasal ka ng dasal, pero napakasinungaling mo. Dasal ka ng dasal, pero nagnanakaw ka naman. Dasal ka ng dasal, tapos chismosa ka naman. Mahilig ka maghatid-hatid ng mga gawa-gawang istorya. Kahit ilang beses ka pang mag-manifest sa isang araw, hindi talaga mag-work yan. Karma ang magiging sukli. Kaya iwasan mo ang gumawa ng negatibong bagay. Higit sa lahat. Okay? At i-manage mo rin yung iyong everyday life. Pati yung pagkain mo rin, balansehin mo rin yung pera mo, yung pumasok, yung lumabas. Okay? So move on naman tayo. Hindi ko na bell. Teka lang. Ayun. Amen. Pasensya na, ang dami kong gustong sabihin. And then move on naman tayo sa soul contract na pinasa nyo. Ito, susulat ko lang sa papel, sandali lang. Okay, Capricorn, during ng ating during ng aking editing, ilalagay ko, ipapop up ko dito, So, Capricorn, maraming salamat sa paglahok mo, ha, at ikaw napili ko. And syempre, itatago ko yung iyong name. At pero yung pinaka words lang ang ikakat ko, yung screenshot, tapos dito ko ipopost and sinulat ko rin dito para meron akong makakita. So Capricorn, December 31, ang iyong person, 11-11. Ngayon ko lang napansin, 11-11, galing 11. Meron ba tayong 11? Hindi, 11 lang pala. Meron tayong 11. And 1. 11-1. Tatlong 11. Tatlong 1-1 lang. I'm sorry. Sayang. Okay. So, Capricorn, sabi mo, Capricorn po ako, madam. Ay, Capricorn mo, naging Cron. C-R-O-N. Capricorn. Pareho tayo, bulol. Ikaw talaga, Capricorn. Nakakaloka ka. Tapos yung person mo is 11-11. So, ikaw, kay 11-11, marami po kayong soul contract sa kanya. Tandaan mo yan, Capricorn. It's either na friend mo siya, or lover, or ikaw ang magsusuporta sa kanya. Ikaw ang may kontrata sa kanya.
ang soul contract mo sa kanya ay maging friend, lover, or supporter. Tutulungan mo siya sa oras na pangangailangan. For example, hindi kayo magkarelasyon, tapos may, let's say, nagkasilubol lang kayo sa kalsada, tapos pinagdiskitahan siya ng mga lasinggero, ganyan, Tapos, yun yung time na tutulungan mo siya. Alam mo, sa soul contract, marami talaga, hindi, makitid lang kasi ang pagkakaalam ng tao, Pero ang soul contract, marami yan. Yung way ng pagtulong, pagsuporta, yung pagiging friend, pagiging lover, marami ding klaseng, maraming anyo, maraming shape. Kaya, huwag kang mag-focus sa isang lang, ay, lover ko siya, dapat ganito kami. No, hindi. Friend ko siya, dapat ganito. Hindi. Marami yan eh. Walang 1+1. Okay? And then, si 11-11, sa iyo naman, ang soul contract niya ay wala. Sa sobrang dami ng soul contract mo sa kanya, siya wala. So, ikaw, ang malamang, ang papel mo sa kanya, magbibigay ka sa kanya ng life lesson. Ikaw magbibigay sa kanya ng life lesson. And then siya naman, malamang na wala kayong soul contract, pero nagtagpo kayo. At nasa sa inyo na rin yan kung paano nyo pagugulungin ang inyong buhay. Kasi meron din tayo free will. Kung gusto nyo maging good na karelasyon or good na yung pagtatagpo, nasa sa inyo rin yan. Kung gusto nyo, naging magkarelasyon kayo, tapos mag-aaway kayo, tapos magiging, ang tawag dito, maglalabasan kayo ng mga baho nyo, ganyan. Nasa sa inyo rin yan. Free will nyo yan. Pero sinasabi kasi ng Panginoon, kailangan talaga magpatawad tayo. Yung iba kasi maraming nag-ano sa akin na, ma'am, kulamin mo to, ganyan. Sorry, light worker po ako. Kasi ang paniniwala nyo, makaluma. Yun noon, pag nakalala nyo, may fortune teller, merong manghuhula, merong third eye, automatically sabi, ay, healer sila, ganyan. Pero nangkukulam. Nasaan yung righteousness doon ng Panginoon? Nasaan yung tinuturo sa Biblia? May third eye ka, tapos sabihin mo healer ka, tapos nangkukulam ka. Nasaan yung tinuro ng Panginoon? Diba? Kalokohan yung mga ganyan. Yan ang mga maling paniniwala noong panahon. Hindi nila naiintindihan talaga yung tunay na mensahe ng Biblia. Bakit masasaktan ng kapwa mo? Diba? At pag nagkahiwalay kayo, syempre naandun yung bawa may utang, hindi na bayaran. Syempre, galit na galit ka ngayon. Ano gusto mo mangyari? Pakulam. Kaya marami lumalapit sa akin ng ganyan. Kulamin. Huwag niyong gagawin yung ganon. Negatibo yan. Iwasan niyo yung ganon. Okay? Magbasa na lang kayo ng Biblia. At mag-focus kayo sa prayer niyo. Gumawa kayo ng sarili niyong prayer. Lalo na yung mga nagsasabi na, meron akong words power. Lahat naman tayo, meron tayong words power eh. Pero, magkakaroon lang talaga yan ng power kung may katulong kang espiritu. Holy Spirit. Or yung malakas ang konekta mo sa universe. Ganun yun, ha? Kaya, nasa sa inyo yan kung saan nyo pagugulungin ang inyong mga samahan. Maging trabaho man, love life man. Kailangan palagi talaga may pangunawa tayo. Kahit na sabihin mo yung taong yun, bastos yun eh. Ganyan-ganyan. Mahilig manira, ganyan-ganyan. Huwag. At higit sa lahat, ikaw Capricorn, huwag mong mamalitin ang sarili mo. Hindi ka pinanganak dito sa mundong ito para maliitin mo ang sarili mo. You have the power. At saka meron kang rights. At para magkaroon ka ng rights, dapat maging citizenship ka ng Kingdom of Heaven. Ganon yun. Basahin mo ang Biblia na andyan yan. Ang Kingdom of Heaven, invisible yan sa mga taong walang spiritual eye. Kahit na sabihin mong may third eye ka, kung hindi naman nabasbasan ng Panginoon yan, wala ka pa rin wala kang chance na makapag-access sa higher dimension. Ganon po yun. Okay? So, alisin nyo na yung makaluman yung paniniwala at erase nyo ang vibration nyo. Okay? Stay positive. Okay? Stay humor. Kailangan palagi kang masaya. Kasi the more na masaya ka, alive ka, di ba? Andito, keep your dreams alive. And, syempre, yung energy mo, magiging alive yan, di ba? So, kailangan ganon, Capricorn. Okay? Alisin mo na, baka siguro kubado ka pa maglakad. Stand straight. Okay? Yun. Okay? Always smile. Hanggang dito na lang, ha?
Capricorn, salamat sa pag-send mo ng iyong birth date at saka sa person mo. At lahat din po sa inyo, salamat sa oras na inilaan nyo sa panonood ng aking video. Sa mga bago ko pong subscriber, thank you po. At sa mga cross-watcher, okay lang po. Kung kahit na ayaw yung mag-subscribe, okay lang po. Mag-send po kayo kung gusto nyo malaman ng kung sino ba yung soul contract nyo. Sa nanay nyo, yung anak nyo, or yung kapitbahay nyo, or co-worker mo na hindi kayo magkasundo, send mo lang para pag napili kita, isabi ko rin kung ano ang soul contract mo sa co-worker mo yan. Okay? So hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye!